Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga players na posibleng ma-trade sa off-season until 2025 trade deadline. Parang Gerardo Lozano lang, advance agad, King Kawhi. Ito yung mga players na nasa rumors based sa dalawang factor, kung sinong team ang gusto magpalakas ng lineup at yung mga teams na umiiwas na ng tax dahil malaki na ang payroll. So base ito sa mga reports online at sa mga traction ng mga pangalan nila. Si Andrew Wiggins ng Golden State. Para makabalik sa contention ang Golden State sa playoffs, kailangan nila ng isang player na maisasama kay Steph. So far, hindi pa sigurado doon si Klay Thompson. Si Wiggins nag-struggle noong nakaraang season. Pinakamababang average niya sa kanyang karir. 13 points, 4 rebounds, 45% sa field at 35% sa 3-point area. 2 taon na din na laging nawawala si Wiggins kapag February. May natitira pang 3 taon dito kay Wiggins na mahigit $90 million. Komplikado yung kay Wiggins sa trade dahil sa value, biglang bumagsak. Para sa isang former All-Star, kailangan magsama pa ng Golden State ng ibang asset kasama ni Wiggins sa package para ma-trade siya. Sa mga report, may 2 teams na huling nadikit dito kay Wiggins para sa Warriors. 3 pala yun, Bulls, Hawks at Raptors. Susubukan ng team na maibaba ang kanilang luxury tax next season. Nasa $400 million ang binayaran ng Golden State para sa isang team na hindi nakapasok sa postseason. Yung kay Klay Thompson, ang tinitingnang problema kasi doon kaya hindi magkasundo ay yung team owner, si Joe Lacob. Ayaw na kasi magbayad ng malaking tax. Si Kyle Kuzma, isa din sa mga players na nasa trade rumors papasok ng off-season. 3 taon na kontrata ni Kuzma, may natitira pang mahigit $60 million. Mapapansin agad doon yung mga tradable player tulad ni Kuzma kasi ang kontrata niya sa unang taon $25 million, sa pangalawa $23 million, hanggang pumatak yun sa huling taon na $19 million. Magiging bargain yung kontrata ni Kuzma. Halos katulad yun ang setup ng kontrata ni PJ Washington. Ang kontrata niya pababa at ang discrepancy noon kada taon $1 milyon. Nakadepende din kasi yun sa negotiation ng mga players sa kanilang mga teams. Sacramento Kings ang isa sa mga team na dinidikit sa pangalan ni Kyle Kuzma pagdating ng off-season. Actually, pwede na kasi mag-trade ngayon kasi papalapit na rin yung draft. Last season si Kuzma merong nasa 22.6 rebounds, 4 assists per game, 46% sa field at 33% sa 3-point area. Nung nakaraan din ang naging headline, gustong ma-trade ni Kuzma sa isang contender na team. Si Jeremy Grant tinag na overpaid player this season. Para sa may average pang 21 points, 3 rebounds, 2 assists, 45% sa field at 40% sa 3-point area. Rebuilding process pa kasi ngayon ng Portland. Sinasabing nagkamali di umano ang Blazers sa pagkakabigay ng max contract kay Grant. Yun din kasi naman ang iniintay dati ni Grant nung nag-expire ang kontrata niya. Merong $160 million sa loob ng 5 taon. 4 na taon pa yung natitira. Mahirap na rin kasing i-trade si Jeremy Grant dahil sa $29 million hanggang $36 million na kontrata niya. May player option pa yung huling taon. Last team na na-connect kay Grant yung Toronto Raptors. Si Jared Vanderbilt sa isang report after ng lottery nilagay sa trade block ng Lakers. Nakalaro lang siya ng 29 games, merong 5 points at 4 rebounds per game. Elite defender si Vanderbilt pero ang issue sa kanya, lack of scoring. Kailangan kasi ngayon multitasking yung player. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Patrick Beverley after pumirma ni Bando sa Lakers ng extension na di umano wag pipirma ng contract extension na magtiwala sa kanya. Si Bando merong 4 na taon na $48 million sa Lakers. Ito yung pinirmahan niya noong nakaraang taon. Kung nakinig siya kay former play-in champ Patrick Beverley, hindi niya makukuha ang same contract kasi galing siya sa injury at hindi pa maganda yung nilaro niya. Dahil kung hindi siya pumirma ng extension, free agent siya nun at pwede pang bitawan ng Lakers. Kahit si Looney Walker na maganda ang nilaro dati sa Lakers na nabangko after ng trade, hindi nakakuha ng magandang kontrata. Niligay sa report na offense sa trade pero sa sitwasyon ni Bando, more on contract failure siya dun dahil $10 million to $13 million ang kontrata niya. Si Jordan Clarkson matagal na nasa rumors. Kahit nung nakaraan deadline, isa si Clarkson sa mga player na gustong kunin ng mga contender na team para sa kanilang second unit. This season or off-season, posibleng ma-trade si Clarkson. Tradable din kasi ang kontrata niya. $28 million sa loob ng 2 taon. May average pa rin siyang 17 points, 3 rebounds, 5 assists, 41% sa field at 29% sa 3-point area.
Sa mga rumors, tinag na dream trade si Clarkson para sa mga teams dahil sa kontrata niya. Papatakasin na si JC ay kapantay ng nasa mid-level exception contract. Mas madali siya makukuha ng team at mailalagay sa lineup nila at pasok din sa salary cap. Tatapatan lang din ng mga team yung value ni Clarkson. Para mapalaki pa ang value ni JC, pwede siyang isama sa package kung sakaling iti-trade din ng Jazz si Lauri Markkanen, pangpataas ng value ng player. Si Michael Porter Jr. after malaglag ng Nuggets sa playoffs, nilagay siya sa trade rumors. Wala naman tension na lumalabas regarding sa mga sinasabi niya sa mga podcast. Kung ibang team siguro para kay MPJ, tinuluyan siyang i-trade. Pero ang pinaka main reason doon dahil sa kontrata ng mga players sa Nuggets, si Jokic under na ng Supermax contract, nasa 51 to 60 million dollars na. Si Jamal Murray pipirma din ng Supermax contract. Susunod si MPJ na pwedeng umabot agad ng 150 million dollars mahigit sa 3 players pa lang sa mga susunod na taon. Pwede na din pumirma ng contract extension si Aaron Gordon at kahit sinong kunin ng Nuggets sa mga susunod na taon na lagpas sa minimum contract, subject for tax na. Lagpas na kasi ang Nuggets sa tax threshold at matutulad sila sa ibang teams na merong malalaking kontrata pero yung mga supporting role mababa na yung contract at pili na lang. Si MPJ Batang Quiapo may average pa rin 17 points, 7 rebounds, 48% sa field at 39% sa 3-point area. Hindi maganda ang nilaro niya sa playoffs nung semifinals. May natitira pa sa kanyang 35 to 40 million dollars na kontrata. Ang tinag na pinaka-desirable na role player sa trade ay si Alex Caruso. Tumaas kasi ang value niya. Noong nakaraan deadline, ang hinihingi ng Bulls sa mga team at least first round pick. May natitira pa kay Bald Eagle na 9.8 million dollars na kontrata. Naging 2-time All-NBA defensive team. May average siyang 10 points, 3 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. 46% shooting at 40% sa 3-point area. Pwedeng ilagay si Caruso either sa first or second unit. Eligible din siya sa contract extension. Ang last team na gustong kumuha sa kanya ay Golden State. Kaso gusto ngang kapalit ng Bulls first round pick. Multiple pa. Nakabargain pa kasi ang kontrata ni Caruso ngayon. 9.8 million dollars. Mas mababa to sa dapat niyang makuha. Ang isang team na dinidikit ngayon kay Caruso, Clippers. Ang isang team pa, Philadelphia, dahil sila yung may salary cap na mabigyan ng extension si Caruso plus pwedeng makakuha pa ng pamalit via sign and trade yung Bulls. Kung meron team na may interest sa kanya dati at may interest pa rin naman hanggang ngayon na magagamit talaga siya ay Milwaukee Bucks. Nung nakaraan deadline, sinubukan ng Bucks na kunin si Caruso via trade kaso nga mataas yung value niya. Naghahanap kasi noon ang Bucks ng pamalit kay Holiday. Wala din silang perimeter defense noon since na-trade si Holiday papunta nga doon sa Boston. Scorer si Dame pero liability sa defense. Si Caruso ang target ng Bucks sa offseason para sa trade, pamalit kay Holiday.